Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Hello. Hello, Mr. Vital. Um, Siguro naman, familiar sa'yo ang boses ko. Minsan na tayo nagkausap. Ikaw ang... Oo, ako ang tumawag sa'yo minsan. Ikaw ang hindi nagpakilalang nananakot sa akin? Hindi kita tinatakot. Iyan ang titiyakin ko sa'yo, kaya tinawagan kita uli. Ilipat mo na ang negosyo mo sa ibang lugar. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Hindi ko maaaring sundin ang sinasabi mo. Mr. Vital. Sino ka man? Dugo at pawis ang pinuhunan ko sa aking negosyo. At matagal akong nagtiyaga bago ito naging establisado. Hindi ako maaaring umalis sa lugar na ito. Kapag hindi mo inilipat sa ibang lugar ang negosyo mo, hindi na magtatagal ang buhay mo. Ipatutumba kita. Hindi mo ako matatakot. Ipapasalvage kita. Hello? Hello? Ano po, Daddy? Death threat? Oo, Carlo. Kaya pagpasok mo kanina sa opisina ko, nadatnan mo akong seryoso. At kaya niyaya kitang lumabas na tayo para magkausap tayo ng sarili nandito sa kotse ko. Nakatanggap ako ng death threat. Sino po nagbabanta sa buhay ninyo? Hindi ko kilala. Ayaw magpakilala ng lalaking yon. Na malamang kakumpetensya ko sa negosyo. Dahil gusto niyang ilipat ko ang negosyo ko sa ibang lugar. Akala ko pa naman, may problema kayo sa mga tauhan ninyo. Wala akong problema sa aking mga empleyado. At maganda ang kita ng aking negosyo. Kaya wala akong balak ilipat yon sa ibang lugar. Paano po kung totohanan ng lalaking yon ang banta niya sa inyo? Hindi siya magtatagumpay sa masamang balak niya. Dahil dodoblihin kong aking pag-iingat. Daddy, Ipinaalam ko sa iyo na nakatanggap ako ng death threat dahil baka pati kayong pamilya ko, lalo na ikaw, na madalas magpunta sa opisina ko ang madamay. Pagbalingan ng mga nagbabanta sa akin. nagpupunta lang naman ako sa office ninyo kapag may kailangan ako. Gaya po ngayon, may date kami ng girlfriend ko. May girlfriend ka na? Oo, Daddy. Sinagot na po ako nung nakilala kong sales lady sa mall na minsang nabanggit ko na sabi ko bala kong ligawan. 20 anyos ka na. Okay lang sa akin na magkanobya ka na. Kaya bibigyan kita ng pandate mo. Ay, salamat, Daddy. Huwag na huwag mo mababanggit sa mami mo ang tungkol sa banta sa buhay ko, ha? Opo. May sakit sa puso ang mami mo. Hindi niya dapat malaman na may natanggap akong death threat. Kaya pala hindi mo ma-appreciate ang ganda ng paglubog ng araw, Carlo. May problema ka pala. Ang totoo, hindi ako ang may problema, Sally. Ang daddy ko. Dahil nakatanggap siya ng death threat.
Ipinaalam ko sa'yo dahil hindi ka naman iba sa akin. Wala pa na maging tayo. Baka naman nagbibiro o nananakot lang sa daddy mo yung nagbabanta sa buhay niya. Sana nga. Para hindi masira ang mga plano ko para sa atin. May plano ka para sa atin? Oo naman. Bukas makalawa. Gusto kong ma-meet mo na ang mga parents ko. Carlo? Ano, payag ka bang ipakilala na kita sa mami at daddy ko? Carlo, walang problema sa akin. Payag akong makilala ang girlfriend mo. Salamat po, mami. Daddy, kayo po. Kung payag ang mami mo, siyempre payag na rin ako. Thank you, daddy. Payag din po si Sally na makilala kayo. Kaya isang araw, isasama ko siya dito sa bahay natin. Nasa hustong edad ka na naman para magkaroon ng karelasyon. At tapos ka na ng pag-aaral. Kaya walang problema kahit mag-asawa ka na. Saka ko na po iisipin ng pag-aasawa kapag may trabaho na ako. Madali naman magkatrabaho ang isang engineer gaya mo na nakapasa na sa board exam. Ha? Tsaka mabuti nga mag-asawa ka na para magkaapo na kami ng daddy mo. Apo agad ang nasa isip mo, Feli. O saan pa ba pupunta ang pagkakaroon ng nobya ng anak mo? Kundi ang pag-aasawa, pagkakaroon ng anak. Kung sa bagay nga. At mas maraming apo, mas masaya. Oo nga po. Kasi malungkot ang kagaya kong nagsosolong anak. Kami ng mami mo, payag kahit sino mapangasawa mo, Carlo. Tama. Walang problema sa amin ng girlfriend mo. Pero Pero ano, daddy? wala ka bang problema sa pamilya ng iyong nobya? Lolo Nestor, galit po ba kayo? Hindi, Sally. Bakit ako magagalit? Kasi, nang magtapat po ako sa inyo na boyfriend ko na si Carlo, hindi na kayo kumibo. Nabigla lang ako. Kasi, napakabilis ng paglipas ng panahon. Parang kailan lang, sanggol ka pa lang na inaalagaan namin ang lola mo. Dahil, ilang buwan ka pa lang na isisilang nang mawala ang nanay mo. Ngayon, dalaga ka na. At may nobyo na. Ilang buwan na rin naman po ninyong kilala si Carlo. Oo. Nakilala ko na siya. Dahil paminsan-minsan niniyahatid at dinadalaw ko niya rito sa bahay. Pero hindi pa natin siya lubos na kilala. Mabait po siya, Lolo. Apo. Maraming lalaki ang mabait kapag nanliligaw pa lamang. Pero kapag nakuha na ang gusto sa babae, lumilitaw na ang masamang ugali. Hindi naman po siguro. Ganon ang lalaking nanloko sa nanay mo. Lolo, Mabait siya nung nanliligaw pa lamang siya sa nanay mo. Pero nang magbuntis ang nanay mo, nawala na lang at sukat ang lalaki yon. Ang lalaking yon na napakalaki ng pagkakautang sa akin. Dahil sa matinding sama ng loob sa kanya, kaya namatay ang iyong ina. Na naging dahilan naman, kaya nagkasakit ng maluba ang iyong lola. Dalawang mahal ko sa buhay ang nawala. Dahil sa iyong ama, Sally. Lolo. Kaya makita ko lamang siya uli. Baka mapatay ko siya. Silayan. Silayan ang apelido mo, Sally? Opo, Tito Ver. Kagaya ko po, nag-iisang anak ni si Sally. Pero ulila na po ako sa ina dahil sabi po ng lolo ko, sanggol pa lang ako nang mawala ang inay ko. Guys, nakahanda na ang hapunang pagsasalu-saluhan natin. Tara, Sally, para matikman mo ng luto ng mami ko. Halika, Sige. sabay-sabay na po tayo mag-dinner, daddy. Okay, Carlo. Oh, bakit ka natitigilan, Ver? Feli, May problema ba? Kinabahan si Ver
sa tunay na pagkatao ng nobya ng anak niyang si Carlo. Ngunit iba ang idinahilan niya sa kanyang asawa. Ating pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Feli, mahal na mahal ni Carlo si Sally. Nagseselos ka ba na mas mahal ng anak natin ang girlfriend niya kesa sa atin? Hindi sa ganon. O anong problema kung mahal na mahal ni Carlos si Sally? Baka masaktan lang ang anak natin. Bakit naman mangyayari yun? Dahil maganda si Sally. Gwapo naman si Carlo. Bagay lang sila ng kanyang nobya. May pagkakahawig nga sila eh. Malamang na hindi lang si Carlo ang magkagusto sa girlfriend niya. Iniisip mo bang baka ipagpalit ni Sally ang anak natin sa iba? Hindi imposible yun. Ano ka ba? Wag nga kung ano-ano yung inaalala mo. Si Sally ang unang naging nobya ni Carlo. Pero Pero baka hindi si Carlo ang naging unang boyfriend ni Sally. yan ang aalamin ko. Fair. Sisiguruhin ko na hindi darating ang araw na luluha at masasaktan ang ating anak sa kanyang pakikipagrelasyon. May anak ka palang binata, Ver? Anak ko sa tunay kong pamilya, Eder. Ay, ang alam ko lang na anak mo kasi, yung naging anak mo doon sa kaibigan ko, na bagamat hindi mo pa nga nakikita mula nung sanggol pa lang, sinusuportahan mo naman ang palihim sa pamamagitan ko. Dahil kapitbahay ko lang. Ipinaalam ko na sa iyo habang naghihintay tayo sa order natin dito sa restaurant. Ay, hindi ko nga malalaman yung tungkol sa tunay na pamilya mo dahil kahit na naging magkaklase tayo nung high school, magkalayo naman yung tinitirhan natin. Eh kaya nga ipinaalam ko sa iyo na may anak akong binata dahil nag-aalala ako. Dalagan na rin kasi ang naging anak ko sa kaibigan mo. O bakit? Anong aalalahanin mo? Bago ko sagutin ang tanong mo, sagutin mo muna ang tanong ko. Ang gusto kong malaman, kaya tinawagan kita at nakipagkita ako sa iyo. Dahil nabahala ako nang malaman ko ang pangalan ng nobya ng anak kong binata. Anong apelido ang ginamit ng naging anak ko sa labas? Nang anak ko nung magkaroon ako ng relasyon sa ibang babae kahit may asawa na ako. O di yung apelyido ng kanyang yumaong ina. Sila yan? Oo. Ang pangalan ng anak mong sa labas ay Sally. Sally Silayan. Hindi. Bakit, Ver? Parang gulat na gulat ka. Ha? Bakit? Ano ang gagawin ni Ver ngayong nalantad sa kanya na ang nobya ng anak niyang binata ay anak niya sa labas? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr.,